So tayo po yung mag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Matthew chapter 6. At ang talata po natin from verses 19 to verse number 34. Yan po naman ang ating talata ngayon. So, 20 verses. O 22, 23. Yan po yung ating talata ngayong gabi. Nakita na ho ba nyo? Tayo tumayo at atin pong basahin ito bilang atin pong paggalang sa Panginoon. Well, alam po natin ito po ay bahagi ng Beatitude or Sermon on the Mount ng ating Panginoon. Siya po ang nagsasalita rito at basahin po natin from verses number 19. Handa, basa. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang mga tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dito'y hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman duroon ang inyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki ng kadiliman. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano nga baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo'y nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayunmay sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nangagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, ano ang aming daramtin. Sapagat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan ang kinakailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Tayo po'y manalangin. Aming mapagpalang Diyos, muli po magandang gabi sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong oportunidad na kami po, O Diyos, ay pinagkalooban mo. We always recognize that to come to your place and to study thy words ay isa pong dakilang opportunity sa amin. Sapagkat ito nga po inyong salita, ito po inyong banal na kalooban. At aming Panginoon, ngayong pong gabi, kami po ay sasamahan mo sa aming pag-aaral. At patawarin mo rin po, Panginoon, kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, maging sa akin din po, O Diyos, na palaging kapos, inyo po akong linisit, patawarin. At Ama, ito po yung aming dalangin na may pagpapasalamat sa inyo. Tinihingi po ang lahat
sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay, so ngayon pong gabi, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa singleness of heart to God. No? Kumbaga nakasentro o iisang puso natin sa Diyos. No? So, ano bang Tagalog doon? Pagkakaroon ng iisang puso sa Diyos. Okay? Sapagkat ito po ay isang napakahalaga sa atin na matutunan. Yung magkaroon ka ng singleness of heart to God ay napaka-importante po niya sa atin. Okay? So yung walang umaakupa ng puso mo, walang umaagaw ng puso mo, kundi ang Panginoong Diyos lang. At sa buhay po ng mga mananampalataya, ay makikita po natin marahil ang puso ay hati. Biak, ang isa ay nasa sa kabila at ang isa ay nasa sa kabila. No? Salawahan. No? Sabi nga dito sa ating binasang talata ay pagkadalawa ang ating master ay mahirap sundin. Sabi po ng Proverbs chapter 23 verse 26. Ano po ang sabi roon? My son, give me thine heart. Anak ko, ibigay mo sa akin ang puso mo. No? Walang dapat na nagmimiari ng pusong yan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Okay? At sa oras po nating banggitin na puso, ay hindi yan po yung puso nating tumitibok, kundi yan po yung ating total being, yan yung ating pagkatao bilang mga mananampalataya. No? Yan ang nagsasabing, I love you Lord, I love you kung sino man, hindi yung pumping station ng ating dugo, kundi yung ating pagkatao. No, yan daw po yung ating talamos na sinasabi. Okay? So yan po yan. At nais po ng ating Panginoong Diyos na ang ating nga pong puso ay nasa Kanya. Ang nais po ng ating Panginoon ay tayo'y mayaman sa Kanya. Sapagkat ang sabi po ng ating talata sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang kayamanan mo, ay duroon ang puso mo. Kaya kung tayo po ay mayaman sa Panginoon, ay di ang puso natin ay nasa Panginoon. Okay? Kaya nga po, napakaganda po na makaroon tayo ng iisang puso na para sa Panginoon. Well, dito po sa ating binasa mga kapatid na talata, as I said, ito po yung ating Panginoong Hesus ang nagsasalita. From chapter 5, ay ang atin ng Panginoon ang nagsasalita at chapter number 7, chapter 7. Bahagi po ito na sinasabing beatitude. Okay? So, sa madaling salita, ay ito'y turo ng ating Panginoong Hesus. No? Siya nagtuturo nito. Hindi kung kanino galing ito, hindi sa pastor ito galing, kundi ito ay galing sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng single heart to God. Iisang puso sa ating Panginoong Diyos. Okay. At pag inyo pong nilimi, kaya nga'y inunawang mabuti, yan po ang nilalaman ng talata. Akin pong nililiming mabuti, halos pasimula doon po sa verse 19 hanggang doon sa last verse. Ayun po yung ideyang ibinibigay, pagkakaroon ng iisang puso sa ating Panginoong Diyos. Katulad po nung sinasabi rito, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay, hindi nagnanakaw ang mga magnanakaw. No? So,
puro po ang idea, pag inyong tiningnan doon sa ganong katuwiran, katotohanan, isa lang po ang track, ang direksyon. Isang puso sa ating Panginoong Diyos. And as I said, ito po yung Panginoon ang siyang nagtuturo. At bakit po niya ito itinuturo? Sapagkat ito po ay mahalaga sa atin. Ito po ay mahalaga sa atin. Okay? At mahalaga rin po sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga sa atin at mahalaga sa ating Diyos. Kung ito po ay hindi mahalaga sa Diyos at hindi mahalaga sa atin, ay hindi po niya ito babanggitin. Pero binabanggit niya sapagkat mahalaga nga po ito sa atin. Okay? At sapagkat ito po ay tinuturo at sinasabing mahalaga po ito sa atin, ay dapat po tayong maniwala sa katotohanan ito. At dapat po tayong magpailalim sa katotohanan ito na itinuturo po ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat dito po sa ating binabasang talata, ay nanduroon po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Gusto po ba natin ang blessing? Of course, palaging sinasabi natin, gusto natin ang blessing mula sa ating pong Panginoong Diyos. So, kaya po mga kapatid, nandidiyan po yung sinasabi nating kaisahang puso sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po ang puso natin? Ang atin po bang puso ay talagang nasa Panginoon, buo sa Panginoon? O ang puso natin ay akupado ng kung ano-ano at kung sino-sino? So, kayo lang po ang nakakaalam yan. Tayo ang nakakaalam ng puso natin. Pero, yan po ang sinasabi rito, singleness of heart. Isang puso natin sa ating Panginoong Diyos. Sana nga po ay magkaroon tayo ng ganong kalagayan sa Panginoon. Sana nga po ay dumating tayo sa katotohanan ang puso natin ay ang Panginoon na nag-aangkin ng higit sa lahat. Hindi kung sino, hindi kung ano, kundi ang Panginoon. Sana po yun ang ating puso. At hinihingi nga po yan ng ating Panginoon. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Okay? So, now, kung mayroon pong sinasabing ganitong katotohanan, ay mayroon pong kadahilanan ang ating Panginoon sa pagtuturo po nito. Now, dito po sa bahaging ito, ay yun pong foundational truth ng pagtuturo ng ating Panginoon. Ano ba yung dahilan ng pagtuturo ng ating Panginoon? Bakit sinasabi niyang ang puso ninyo ay dapat sa Panginoon? Bakit sa Panginoon yan? Hindi kung kanino. Minsan hindi po natin nakikita ng malalim ang tunay na dahilan. Pero meron pong dahilan ang ating Panginoong Diyos na dapat din po nating nakikita. Kung tayo po'y mayroong dahilan doon sa iba, kaya tayo napunta ron, yun ang kumukuha ng puso natin, meron tayong dahilan, pero meron din pong dahilan ang Panginoon. Kung bakit ang ating Panginoon ay nagtuturo ng ganito. Ang una pong katotohanan, o ang katotohanan pong nakikita po natin mula sa talatang ito, ay sapagkat ang atin pong Panginoong Diyos, ang source ng lahat sa ating buhay, kahit na ang ating buhay mismo. God is the source of everything. Siya ang pinagmumulan ng lahat, kahit na yung ating buhay. Okay? So, doon po sa 32 and 33, ang sabi po diyan ng ating talata, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang hinahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan
na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung atin pong uunawain ang talatang iyan, 2 talatang iyan, ay sinasabi po diyan at hindi lamang diyan sa marami bagay pa ng kasulatan na ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Okay. Doon po sa verse 25, siya ang nagmimi-ari ng ating buhay. Verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin kahit ang inyong katawan o kung ano ang inyong daramtin. Hindi bagal mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Yung buhay diyan, yung life po natin, hindi kung kanino galing yan. Yan po ay galing sa Diyos. Kung ikaw ay buhay ngayon, kung ako'y buhay ngayon, kung tayo po ay buhay ngayon, ay yan po ay mula sa Diyos. No? Okay. Kaya nandoon po yung sinasabing singleness of heart. May buhay ka ngayon, saan ba galing ang buhay mo? Hindi yan ang nakuha mo sa masarap mong kinakain. No? Hindi yan bigay ng nanay mo sa iyo. Maaring ginamit sila ng Diyos, pero ang Diyos ang pinagmulan ng buhay natin. Acts 17:28. Ito yung nabanggit na natin last week. Ang sabi po ng talata, tingnan po natin uli para ma-refresh tayo sa talatang ito, 17:28. Ano po ang sabi? Sapagkat sa Kaniya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Sapagkat sa Kaniya tayo'y nangabubuhay, for in Him we live and move and have our being. Nasa sa Kanya yung ating pagkatao. Kung ang Diyos ba natin wala, ikaw ba'y mabubuhay? Ako ba'y mabubuhay? No? Wala, hindi ka mabubuhay. Hindi ako mabubuhay. Sa madaling salita, kaya ako buhay ay sapagkat binubuhay tayo ng Panginoon. Amen? So, sino nagbibigay ng buhay sa iyo? Sa akin, ang Panginoon. Kaya ang Diyos ay mayroong karapatan na hingin sa atin ang ating puso sapagkat siya ang bumubuhay sa atin. Okay? Pero mo yun, pasalamat ka ng pasalamat kung kanino, hindi naman siya nagbibigay sa iyo ng iyong buhay. No? Ang Diyos naman. Ika'y tapat na tapat doon sa isang ayon, pero hindi naman siya ang talagang source ng lahat ng buhay mo. Hindi naman siya, kundi ang Diyos. So naroroon po yung katotohanan na dapat nating makita. Bakit ba ang puso ko ibibigay ko sa Panginoong Diyos? Ay siya yung nagbibigay sa akin ng buhay. Okay. Pangalawa, doon sa verses 25b and 26. Maging yung ating pagkatao, no? Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? So dito po mga kapatid, makikita natin hindi lamang yung buhay natin ang bigay ng Panginoon, kundi ang atin ding katawan. No? Yung katawan mo, katawan ko ay bigay ng Panginoon. Okay? Well, alam natin ang record ng creation, Genesis chapter 1 and chapter 2. Sa madaling salita, yung buhay mo, yung katawan mo, mula sa Diyos.
Hindi kung saan galing yan. Yaan ay mula sa Diyos. Okay? So, kaya po naroroon yung singleness of heart. Naroroon hinihingi sa atin ng Panginoon na yung puso natin ay talagang mai-focus natin sa ating Panginoong Diyos. Okay? Yan po, mga kapatid. No? Yang katawang ginagamit mo sa kung saan-saan, sa araw-araw, ipinamamasyal mo, no? Dala-dala mo, dahil ikaw yan. Yan ay galing sa Panginoon. No? Bigay yan sa iyo ng Panginoon. Okay? Hindi yan bigay ng kapitbahay kung sinong mahusay. Bigay ng Panginoon sa iyo. Okay. Verse 27. Doon sa verse 27, at alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Okay, ano po naman yung nakikita nating katotohanan dito? Ano? Yung protection po natin, yung paglago natin ay mula din sa Panginoong Diyos. No? Yung ating protection and growth. Oh. Galing din sa Panginoon. Kaya ka nalaki, kaya ikay buhay, patuloy kang iniingatan ng Panginoon. Hindi dahil sa tayong magaling, mag-ingat ng ating sarili. Tayo po ay pinoprotektahan ng atin pong Panginoong Diyos. Ano sabi ng Psalm 127, 1 and 2? Walang kabuluhan sa inyo na bumangong maaga, magpahingang tanghali. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo kayang i-improve ang inyong sarili na wala ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. So, anong ibig sabihin ng Panginoon? Kaya nga yung puso natin ay dapat sa Kanya, hindi kung kanino. Di ba yung tinasabi nung doon sa John 15, ako ang puno, no? Ang aking ama ang magsasaka. Kayo ang mga sanga. Ganon ang ilustrasyon ng ating Panginoon. Gayon din naman sa katotohanan, itong ating pagkataong ito, no? Tayo nabubuhay ngayon ay dahil ng Panginoon. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, nung matagal na, meron tayong kaaway, si Satanas. Kung hindi tayo pinagsasanggalang ng Panginoon, patay na tayong lahat. No? Bakit? Siyempre, habang buhay tayo, pwede tayong maligtas, makapakinig ng aral. Patay na, wala nang chance yan sa kaligtasan. No? Pero patuloy tayong iniingatan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, nandoon po ang katotohanan bakit ang Panginoon ay hinihingi ang ating puso. 28, yung ating sustenance. Ano po yung sabi ng 28? At tungkol sa pananamit, bakit kayo'y nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki at hindi nagpapagal ni nagsusulid man. No, ang idea roon, itong mga ito'y lumalaki. Ano ba yung idinidiin doon? Wala silang ginagawa. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang ama ko sa langit, ang nagpapalaki niyan. Hindi kung sino. Yan po yung mensaheng itinuturo dito sa atin. So yung ating mga pangangailangan sa araw-araw, maaring iniisip natin, magaling tayo, mahusay tayo, may hanap buhay tayo, pero sa Panginoon pa rin. Sa Panginoon pa rin nagmumula ang mga biyaya at pagpapala. Kaya po naroroon, yung puso natin ay sa Panginoon. Hindi dapat sa iba, sa Panginoon, sapagkat siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. No? Katulad ng mga liryong ito at mga ibon. Okay. And then sa verse 30, ano sabi ng 30? Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay
iginagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtaniya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Anong ipinakikita ritong katotohanan? Pati yung haba ng ating buhay ay tangan ng Diyos. No? Kung paano yan hahaba, yung duration ng ating buhay, nasa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya minsan tayo po ay natatakot. Pero kung ating titingnan, tangan ng Diyos ang lahat No? Minsan tayo lang ay nagsisisi o tayo may mga iniisip. Siguro, kung ginawa na natin itong ganito, okay tayo, no? Pero sa totoo, tangan-tangan tayo ng ating Panginoon. Yung buhay natin ay tangan ng Panginoon. Ano ang sabi doon sa Matthew 4:4? Hindi lamang sa tinapay tayo nabubuhay. Ano sunod? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? So yun po. Buhay tayo dahil mayroong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. So mga kapatid, dito po sa mga halimbawang ito na binanggit ng ating Panginoon ay nakikita natin. Yan po yung katotohanan. Buhay ako, may lakas ako, may mga pangangailangan ako, lahat ng sinasabi kong aking tinatamo ngayon ay dahil mayroong isang Diyos na pinagbuhatan at pinagbubuhatan ng lahat ng ito. And therefore, dapat ang puso ko ay sa Panginoon. Tama, ano po? Dapat ang puso ko ay sa Panginoon. Dapat ang buhay ko ay sa Panginoon. Yan po ang ipinakikita rito. So, yan po ang katotohanan. Yan po yung pundasyon ng katotohanan sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus tungkol po dito sa sinasabi po nating iisang puso sa Panginoon. Now, yan po'y itinuturo ng ating talata. Okay? Yan po'y nilalaman ng ating mga binabasang talata. Pagkakaroon ng iisang puso natin sa Panginoon. Ngayon, bakit po itinuturo ng Panginoon? Bakit itinuturo ng Panginoon? Ano ang kahalagahan po ng pagkakaroon natin ng iisang puso sa Panginoon? Ano yung kahalagahan nito? Okay. Una, meron po lamang tayong 4 na may babahagi. 19 to 21 ay ang katotohanan kung tayo po ay mayroong iisang puso sa Panginoon ay mailalagay po natin ang ating kayamanan sa tamang lalagyan ng kayamanan. We can put our treasures in the right vessel or treasury. No. Yun mailalagay natin ang ating kayamanan sa tamang sisidlan ng kayamanan. Okay? Dahil ayos ang puso natin. Anong binabanggit dito sa ating talata? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit. No? So, sapagkat ang puso po natin ay tangan-tangan ng Panginoon, nakatutok sa Panginoon, yung lahat sa buhay natin. Yung ating kayamanan na ilalagay natin ng tama sa tamang lalagyan. Amen? Pero pagka hindi po ang puso natin tangan ng Panginoon, doon din pupunta yung ating kayamanan. Kung saan naroon ang kayamanan mo, doon ang puso mo. Kaya po ang Panginoon ay nagtuturo nito, ng katotohanan ito. Akin na yung puso mo para maging tama ang pag-iipon mo. Okay? Nakapagbibigay po ng tamang diwa
ang Panginoon. Pag tayo po ay nasa Panginoon, ang takbo ng isip natin ay nasa Panginoon din. May liwanag ng Panginoon. Ito'y gagawin ko dahil kita ko ang Panginoon sa buhay ko. Kaya pati yung ating pagbibigay ng ating offering, no, hindi na tayo masyado nagiging legalistic. Ay, nakapagbigay na ako ng tithe. Hindi ka nagbigay. Sadyang sa Panginoon yun. Di ba ga? Wala ka pang ibinibigay. Oy, nakapagbigay na ako ng piso. Pero, since na nakikita mo ang Panginoon, ang buti ng Diyos, ang buhay ko, ang katawan ko, Kanya, yung duration ng buhay ko, siya ang may tangan, yung lahat ng pangangailangan ko, siya pala ang nagbibigay. Kung ang lahat ng ito'y hindi gawin ng Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Ay di wala. Okay. Kaya hindi po nagiging mabigat ang ating paglilingkod sa Diyos. Yung ating pagtatapat. Amen? So, yan po yung pinakikita ng ating talata. Kaya po mahalaga na ang puso natin nasa Panginoon. Okay? Nasa Panginoon nga po ba ang puso natin? Okay? Ang kalahati, nasa Panginoon. Ay yung kalahati, nasaan? Okay. Pangalawa po, sa verse 24. Ano sabi ng verse 24? Dito lang po naman tayo nagpapauli-uli. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kung meron kang iisang puso sa Panginoon, then ang kahalagahan po nito, God will be honored properly in our life. Siyempre, maluluwalhati natin ang Panginoon sa buhay natin dahil yung puso natin nasa Kanya. Napakaliwanag na sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo maaari makapagbigay ng gloria sa Panginoon at sa kayamanan ng the same time. Ayaw ng Panginoon yun. No? Diba, sabi ng Panginoon, hindi niya ibinibigay ang kanyang gloria kung kanino man. Kanya lang yun. Hindi siya nahingi ng kabakas. Basahin nyo sa Exodus. Okay? Huwag nyo akong iagapay kahit na saan. No? Sa 37 pa rin ng Genesis, naroroon din po yung katotohanan yan. So, God will be honored properly in our life kung meron tayong iisang puso sa Panginoon. So, gusto po ba nating naluluwalhati ang Diyos? Of course naman. Pero mong kabuti-buti ng ating Panginoon, siya nga yung nagbibigay ng buhay sa atin. Yun nga nagbibigay sa atin ng isang tagayang gulay, tayo ituwan-tuwa na sa Kanya. No, puro ang pasalamat. No, naalala ko yun Pero ngayon yata hindi na uso yung nagbibigay na kapitbahay. Meron pa ba nagbibigay na kapitbahay ng gulay ngayon? Parang sa bukid lang ata yan. Pero sa bayan wala, No? Pero sa bukid meron, Hindi nahingi yun, dinadalhan yun. Ang aking ina, alam na. Yun ay magugulay ng mais. At saka mayroong yung malunggay. Masarap yun dalahin mo nga kahit doon sa iyong lola. Dala-dala naman. Doon sa iyong tiyo. Ganun yun. Ay tuwang pasalamat yung nabigyan, tuwan-tuwa. Siyempre naman, libre Okay. So, nandidiyan po, naluluwalhati ang ating Panginoon. And then, sa verses 25 to 31, ano po ang nakikita natin diyan? 25 to 31. Huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay
kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, hindi sila nag-aasik. So alam na po natin yan. 27, alinbaga sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Wariin ninyo ang lirio sa parang. So, alam na po natin ang sinasabi ng talatang yan. Ano ho? Hanggang sa verse 31. Nasabi rito sa 29 si Solomon, nasabi rito, na kahit si Solomon man, sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. Alam nyo, dito ikinukumpara ng Panginoon. Di kasi si Solomon na napakayaman. Ang kanyang templo ay ginto. Napakayaman niya, napakadunong niya. Pero si Solomon hindi kayang gumawa ng kahit na isang dahon. Isang dahon lang. Dahon sariwa. Hindi kayang gumawa ni Solomon. Yung ginagawa ni Solomon ay gawa ng Diyos. Meron daw, yun daw nagmamalaki sa Diyos. Nagmamalaki si Satanas yata. Gagawa din daw siya, ay kukuha dun sa ginawa ng Diyos. Ay huwag mo kunin niya at akin yan, gumawa ka ng iyo. Anong kukunin mo? Out of nothing. Wala. So, out of nothing, hindi ka po pwedeng mag-create ng out of nothing. Diyos lang ang may-ari ng lahat na yan. Kaya nga doon lang, inihalin tulad ng Diyos si Solomon sa isang dahon lang, sa isang sanga lang ng kahoy. Hindi makakagawa ng sanga ng kahoy si Solomon, kahit na ganong katalino niya. So ano pong ipinakikita rito? Kumbaga, sabi rito, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin po, tayo po'y tatanggap ng peaceful life sapagkat tayo po ay matututong magtiwala sa Diyos na siya ang source ng kapayapaan. We will obtain peaceful life because we will learn to trust in God, the source of our peace. Tayo'y magtatamo ng kapayapaan sa Diyos. Siya yung source ng ating kapayapaan. Sabi ng John 14:27, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Okay? So, yun po yung halaga Pagka ang puso natin ay tangan-tangan ng Diyos, at tayo nasa Panginoon, yung kagalakan na sa atin. Hindi ka naman maiinggit sa kung anong meron sila Dahil ang iyong kagalakan ay ang Panginoon. Nasa Panginoon ka natutuwa. Natatandaan niyo ang aking ilustrasyong matagal na. Nagbigay ng $2 million. Ang sabi niya, malaking pera yun. $2 million? Gaano sa pera ng Pilipino yun? 80 million? Malaking pera yun. Ay sabi ng lalaking ito, hayain na ang higaan ko'y crate ng mga oranges. Makita ko lang na naliligtas yung mga tao. So, sasabihin mo bang wala siyang pera? Bakit niya naibigay? Sapagkat ang kanyang puso ay tangan ng Diyos. Hindi naman nakakapagpasya talaga yung bagay dito sa lupa Kaunti lang. Bumili ka ng bagong cellphone, na-hold up ka, lungkot ka. Bagong kotse, nabangga, lungkot ka. Palaging pa ganun dito, palaging paluma. Yung ating isang kapatid, yung kwento nung ating kanina, yung ating isang taga-riyan sa lugar. Kawawa naman yung ating kapatid na yun. Nag-withdraw ng pera, magpapagamot diyan sa Nazareth, para magpagamot, na hold up.
nabudol-budol, 2 days na iniwan doon sa tabi ng ilog, wala sa sarili, umalsa dyan sa San Jose. No, ingat kayo mga kapatid, ito'y balita na rin sa inyo. Nung isang araw lang, at ngayon may dengue dahil 2 araw na natutulog sa tabi ng ilog. Walang naiintindihan. Buti na lang at hindi umulan at hindi bumaha. No. So talagang nawawala eh. Sabi ng Bible, nagkakapakpak ang kayamanan eh. Okay? Kaya po kung ang puso natin nasa Panginoon, masaya tayo. Number 4 in the last. Verses 32 to 34. Ano ang sabi ng 32 to 34? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito'y siyang pinaghahanap ng mga hintil. No? Yan daw. Sino ba yung mga hintil? Kayo ba'y hintil? Ha? Kayo ba'y hintil? Ako hindi na. Ang ibig sabihin ng hintil ay hindi sa Diyos. 3 klase ng tao. Ano yon? Hudiyo, hintil, and Church of God. No? Tayo naroon na sa pamilya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon dyan, hindi na kayo mga hintil. Nakakaintindi na tayo sa Panginoon. Anak na tayo ng Diyos. No? Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan ang kinakailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang mga araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. And then, ang sabi nung huli, sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Totoong binubulay ko yun. Ano bagang ibig sabihin ng Panginoon? Yung pinakahuli. Nakita ko po, ayan na yung ang ibinabahagi ng huling iyon, sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Ang idea, yan na yung inyong naging buhay nung mahabang panahon. Palagi na kayong bagabag, may takot, no? Palagi na kayong kontrolado ng mundong ito. Yan ang naging buhay nyo, hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, tama na ang ganun. Okay? So number 4, napakahalaga po na mayroon po tayong iisa ang puso sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nagiging malaya na makapagbuhos ng kanyang biyaya sa iyo, sa atin. No? God is becoming free to pour His blessing to you. No? Nagiging malaya siya. Inyong basahin yung 33. Hindi ibubuhos ng Panginoon yung kanyang biyaya hanggat hindi siya ang iyong inuuna. Ay paano mauuna? Ay ang puso mo'y kinuha na ng iba. Kaya ang sabi ng talata doon sa kahuli-hulihan, sabi ng Panginoong Hesus, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ang idea nakita ko rito, ang sabi ng Panginoon, yan na yung naging buhay, yan na yung masamang buhay na napagdaanan na ninyo. Kayong mga tao kayo, kayong mga anak kayo. Magkaroon na kayo ng iisang puso sa Panginoon para ang Diyos ay makalaya na. No? Para baga ang Panginoon pa ang ngayon ang makalaya nang ibuhos niya ang kanyang biyaya sa atin. Amen? Kaya po mga kapatid, napakaganda po na yung puso natin ay makuha ng Panginoon. Para sa ganun po yung mga katotohanan atin pong napag-usapan ngayong gabi ay maging buhay sa atin, maging totoo sa atin. Tayo po manalangin.
Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, magandang gabi po sa inyo sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong banal na salita namin pong binulay. Tunay po o Diyos na ito'y napakahalaga. Nanduroon nga po ang inyong aral na kami ay inyong ini-encourage na magtaglay ng iisang puso sa inyo. Yan po ang nilalaman ng inyong salita. At nawa nga, Panginoong Diyos, matutunan namin ang bagay na ito. At tunay po, Panginoon, dapat namin itong yakapin. Sapagkat katulad nga po ng aming pag-aaral, hindi naman kami sa aming sarili kaya nabubuhay, kundi dahil mo. Ang mga biyayang aming tinatanggap sa iyo pa rin nagmumula. O aming Panginoong Diyos, kaya po matuwid lang ng aming puso ay tunay na maging iyo. O aming Panginoong Diyos, tulungan mo nga po kami. Lumalim kami sa kaalaman ng inyong salita. Ilagay mo po, Panginoon, sa amin ang isang pusong nananampalataya, nagtitiwala, handang sumunod sa inyong mga katotohanan upang sa ganun, O Diyos, maranasan nga po namin ang inyong mga biyaya. Salamat po, aming Panginoon, sa gabing ito. Purihin po, Panginoon, kayo sa inyong banal na salita na ibinigay sa amin. Ama, ito po yung aming dalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat, hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.